the world. Pastor, Tagalog mo ngayon. Hindi ko maintindihan. Sige, Tagalog natin. Kung magagayon sasabihin ng hari na sa kanyang kanan, magsipalito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Amen. Kailan na itatag? Kailan ang naitatag ang kaharian dito sa lupa? Buhat ng itatag ang sanlibutan. Mayroon na nakahanda. Anong inihanda na niyo sa atin? Reliyon? Sekta, denominasyon? Ang inihanda na ng Diyos sa atin ay kaharian. Hindi yung kaharian sa langit. Walang problema sa langit. Kung sinasabi ko ngayon, makarating tayo sa langit. Katulad ng Magalona, Francis Magalona. Kung nagsisipo tayo, sumampalataya, at talagang totoong pinaghari natin Panginoon, makarating tayo sa langit. Pero, ang plano ng Diyos, hindi lang ang langit ang gusto niya, kundi dito sa lupa, matikman na natin ang kanyang kaharian. Dito pa man sa lupa, dito pa man sa lupa, ang kanyang kaharian, ay matikman natin, maranasan na natin. Si Francis Magalona, kung natulungan na siya ng kingdom na maaga, hanggang ngayon buhay pa yun. Totoo yan, mga kapatid. Ilang taon ba si Francis Magalona? 44. Kung natulungan lamang siya na maaga tungkol sa kingdom, hanggang ngayon buhay pa yun. Kakarating lang namin sa Marinduque ng Pastor Maxine, ni Pastor Mauro. Mayroong babae doon, nagpapastor siya. Mabigat ang problema niya. Gaano kabigat? Sabi niya, eto ang nangyayari sa akin. Nagpapastor ako, pero dalawang anak ko, ginahasa. Gaano kabigat ang problema niya. At ano nung gumahasa sa kanya? Yung binan. Bali lulo ng mga bata, mga babae. Alam mo, sabi ko, kung natutunan lang ng dalawang bata at nanay ang tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi gagasahin siya. Hindi siya bibigdamahin ng mga demonyo ng gagasa, mga taong masasamang budi, hindi pwede siyang gagasahin kung siya ay natuto sa kaharian ng Diyos. Ganun kaganda ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo bibiktimahin ng sino mang tao masama o sino mang demonyo, sino mang diablo sa daigdig nito kung naintindihan natin ang kaharian ng Panginoon. Kaya, huwag na huwag kayong mawala sa ganitong gagaling. Marami po kami ituro sa inyo. Hindi po tayo biktimahin ng kasamaan ng kasalanan. Hindi po tayo pagharian ng kasamaan ng kasalanan ng mga demonyo at mga ripis na yun at sino mang masasamang tao. Tayo ang may control, tayo ang may kapangyarihan, tayo ang may authority para sila ay kaya papalag yung mga kapatid na unti-unti natutunan natin ang kingdom. Ang kingdom kasi, pag ito na natutunan natin, maging victorious po ang buhay natin. Maging victorious po tayo. We will never be defeated. Kung maintindihan lamang natin, pag ito i-embrace natin ang katuruan ng kingdom, hindi po tayo matalo, kundi lagi tayong panalo. We will never be defeated. Sabi nyo, I will never be defeated. I will never be defeated. I will always be victorious. I am more than conqueror. Because of Jesus. Walang pagkakataon ng Panginoon. Ito ang turuan ng kingdom. Ito po yung magbigay sa atin ng transformation. Sabi niyo transformation. Lubos na pagbabago sa ating buhay, lubos na pagbabago sa ating bahay, lubos na pagbabago sa ating simbahan, lubos na pagbabago sa ating bansa, sa bayan, sa daigdig, kung naintindihan natin ang katuruan ng kingdom. Kaya kami ay porsigido dito mga kapatid. On board po kami. Very passionate po kami pagdating sa kingdom. Alam niyo mga kapatid, ang kingdom message,
Pastor, dito po kayo sa aming harapan. Apostolic, prophetic, evangelistic, whatever thing na gusto niyong mapag-aralan. Hindi siya natatakot doon. Hindi siya nangingi doon. Ang kinakatakutan yung mensahe ng kingdom. Hello, mga kapatid? Alam mo bakit? Bakit siya takot na takot? Pag ito ay na-embrace natin, naintindihan natin, pinamumuhay natin, tapos na ang maliligayang araw ng Pilipinas. Bakit, mga kapatid? Una, sabagat sabi ni Jesus, kung may pangaral ang kaharian, ang mabuting balitang kaharian, darating ang wakas. The end will come. Pag the end will come, saan pupulit ni Satanas? Pupulit ni sa sakantaman. Hello, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, pag may pangaral na ang mabuting balita ng kaharian, saan darating ang wakas. Wawakasan ng Panginoong Jesus ang paghahari ni Satanas dito sa lupa. Kaya takot na takot si Satanas. Pag naintindihan nyo ito, ang kingdom message, at na-impress nyo ito, naipamuhin nyo ito, naipangaral nyo ito, kumalat sa buong daigdig, tapos na ang maligayang araw ni Satanas. Kaya, hanggat maaari, hindi maintindihan nyo ang kaharian ng Diyos. Just imagine, it took 4,000 years from Adam hanggang kay Jesus Christ, more or less mga 4,000 years. Yet, hindi pa natin naintindihan yung kingdom. From Jesus Christ hanggang sa ating kapanahonan, it took him 2,000 more. 2,000 more. Hindi pa rin natin naintindihan yung kingdom. Pero, this time, dahil darating ang Panginoon, malapit na darating ang Panginoon, dahil ang kingdom niya na simula na ipangaral, na ituro na sa buong daigdig, ay darating ang Panginoon. Matatapos na ang term ni Satanas. Matatapos na ang demonyo, kasamaan, kasalanan, sakit, karamdaman, at sumpa, at nagpahirap din sa daigdig, matapos na. Amen? Darating na kasi si Jesus Christ. Kaya importante na ang kingdom message, maintindihan nyo. Bago natin may pangaral ang kingdom, kailangan maintindihan natin, maunawaan natin, maranasan natin sa buhay mismo ang Panginoon.